Alright, muli naman po tayo nagbabalik. Magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Pag-usapan lang po natin itong kaganapan ngayon na kung saan may isang grupo ni Attorney Insurrecto na kung saan si Aling Marie ay tila nagwawala na ho sa harap ng Senado. Hindi na niya talaga mapigilan ang bugso ng galit ng kanyang damdamin at binanatan po ito sila Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada at ang ilang Duterte Black, mga ka-action, mga kakampeng. O eto na nga ho ang sinasabi natin, hindi ho kayo tatantanan ng taong bayan. Ito na po ang panahon ng paniningil ng katotohanan at pananagutan. Patikim lang po yan ha. Abangan nyo po ang September 21, Agoy, di ba? Kaya kung ano man ang sasabihin ng mga mamamayang Pilipino, ng mga ordinaryong Pilipino, yan po ay karapatan nila na magboses dito sa mga di umanong sangkot, dito sa mga ghost o mga substandard dito sa flood control project. Eto ho, mga ka-action, mga kakampeng. Panoorin po muna natin itong umuusok na damdamin ng isang Aling Marie na wala namang katakot-takot talaga magsalita ho, mga ka-action. Kaya dito kay Aling Marie, hangang-hanga po ako dito sa tuwing kami magkasama sa mga rally. Tapos kung magsasalita po ito ay talagang parang wala ng bukas. Pero katotohanan po ang kanyang sinasabi. Talagang masasaktan ho ang masasaktan, ang tatamaan sa kanyang mga sinasabi. Tulad nito. Ito ho, mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin ito. Ito mga senador na pinatamaan ni Aling Marie. Pakinggan niyo po ito at panoorin niyo po. Tulungan dahil sa kasong plunder. Ikaw, Villanueva, naghahasik kayo ng kabanalan, pero numero uno ka pala. Nasaan si Diskaya? Bakit si Diskaya ay gusto pa gawing witness? Hindi ba si Diskaya ang kauna-unang tinuro sa pagnanakaw sa confidential fund? Nasaan? Bakit si Price? Ikinulong agad. Hindi pa tapos ang investigasyon. Pinahihinto nila ang mga taong nagbubulgar ng katotohanan. Oo, si Price, kahit sangkot din sa nakawan, karapatan pa rin nating marinig ang lahat ng kanyang sasabihin. At siyan hihimayin natin kung sino nagsasabi ng katotohanan. Ang Duterte Black na nakatanim sa Senado, gaya ni Escudero, ni Villar, ni Estrada, ni Villanueva, si Amy Marcos, yan po ang mga nakatanim sa Senado, itinanim bilang mga sindikato na magnanakaw. Tayo po, nakikita niyo ang paligid natin. Kay maraming mga nakahiga sa lansangan, mga kabataan na hindi nag-aaral, mga nagugutuman, mga manggagawa na hanggang ngayon, hindi nadadagdagan ang kanilang mga sweldo. Ayun na ho, mga ka-action. Napakinggan na po natin ang tila umuusok na Aling Marie. Sino kaya yung binisita niya daw sa kulungan na plunder ang kaso? Si Jinggoy ba? Pinaparinggan niya? Si Jinggoy yata eh. Di ba? Ayan yan si Aling Marie, hindi ho natatakot. Kasi katotohanan naman ang kanyang sinasabi. Abay, kung masaktan ho kayo sa mga sinasabi ni Aling Marie, deserve niyo po yan. Di ba? Dahil nakikita naman ng taong bayan ang inyong mga galawan. Di ba? Isipin mo, si Senator Amy Marcos, hindi na ho siya nahiya na sabihin na nalito na daw ang Duterte Black. Regarding doon sa pagbiglaang palitan ng changes ng pwesto sa Senado. Yun yung sinabi ni Amy Marcos eh. Di ba? Walang kunting hiya man lang. Talagang aminado siya, Duterte Black. Hindi ba pwedeng tawagin na majority black? Kasi dati majority black sila, ngayon minority black. Pero walang pakirikiri si Amy Marcos, Duterte Black. Di ba? Parang sinasabi, parang mapapaisip tayo, naging senador ba ito sila para tagapagtanggol ng mga Duterte? Yun yung naiisip natin eh. Dahil magbibis tayo sa sinasabi ni Amy Marcos, di ba? Duterte Black, minority black naman ang tawag nun. Di ba, mga ka-action? Kaya itong pag-iingay ng taong bayan,
talagang ano na po ito, tuloy-tuloy na po ito mga ka-action, mga kakamping. At regarding man sa sinasabi ni Aling Marie doon kay Bryce Hernandez, maririnig man naman natin yun. Ipipresent naman yun. Halimbawa kung magkakaroon pa ng Senate hearing sa Blue Ribbon Committee dyan sa Senado, makikita pa natin at mapapakinggan pa natin yan mga ka-action. Nakuntimp lang po yan. Di ba? O kaya, ito, sa darating na September 21, mga ka-action, mga kakamping, no? Yan ang panawagan natin. Kung kayo po ay wala namang ginagawa sa araw na yun, magsama-sama po tayo. Dahil isa lang po ang ating panawagan. Regarding po ito sa korupsyon, mapanagot ang dapat managot. Ito po ay talagang sinasabi natin na itong pag-iingay natin ay malaking tulong na po ito sa gusto din ni Mr. President Bongbong Marcos na mapanagot itong mga dawit sa di umanong mga anomalya ng flood control project. Di ba? Kanina may namonitor din po ako na isang pagtipon-tipon. Kung hindi ako nagkakamali, yung University of the Philippines yata, correct me if I'm wrong, basta yun yun. Pero mamaya ang pinakaano nila, mga 11 onwards, kumbaga mag-meet up ang mga grupo-grupo. O yun yung isi-share din natin dito sa ating programa. Kaya abangan nyo po mga ka-action, mga kakamping. Kanina may namonitor ako sa ABS-CBN. Marami po. Siyempre, ano po yan? Marami ang UP. Diba? O, kaya, eto na. Talagang tuloy-tuloy na po itong pagbuboses ng taong bayan. Okay? So, yun lang po. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Itong kaganapan ngayon sa Senado, mga ka-action, mga kakamping. Okay? Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!